Sa bansang Amerika, may nadiskubre ang mga pulisya na isang kahinahinalang abandonadong laboratorio na pinaniniwalaan nila nga ito ay inabandona na sa loob ng mahigit kumulang 10 taon na. Gustong-gusto na napapasukin ng mga pulisya ang abandonadong laboratoryong ito dahil sa panahong sinisilip nila kung ano ang nasa loob. Tila ba merong kakaiba at malaking nilalang ang nakikita nila? Dahil nga madilim ang nasa loob, hindi nila maaaninag ng gusto kung ano ang nasa loob nito. Pero ang sigurado, nakikita nilang may isang mahabang buhok na nakapatong sa isang maputing kumot. Kaya dahil dito, pinasok ng pwersahan ng mga pulis ang nasabing laboratorio. At doon na nakita nila ang magkakaibang kagamitan sa laboratorio at halos ang mga bagay na nasa loob ay purong malalaki. At nang pinasok na nila ang kwarto, tumambad sa kanila ang isang higanting babae at isang higanting sanggol. Ang buong katotohanan ay inyo nang matutunghayan, kaya tumuto ka lang dyan dahil mabilis lang to, promise! At kung ngayon ka palang napadpad sa aking munting channel, baka naman pwede mo akong mabigyan ng subscribe dyan, kasabay ng pag-hit sa bell button. At mga kakwento, hindi na natin patatagalin pa, kwentuhan na! At dito lang yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo. Sa New York City, idinulog sa mga pulisya ng mga residenteng naninirahan na may ilang kilometro lang ang layo sa abandonadong laboratorio dahil sa hindi pangkaraniwang mga bagay-bagay o nilalang na nakikita nila sa panahong sinisilip nila kung ano ang nasa loob ng laboratorio. Kaya ang mga pulisya ay kaagad namang rumisponde sa naturang lugar. At ang mga residente naman ay hindi na makapaghintay na malaman kung ano nga ba ang nasa loob ng laboratorio. Kaya nang sinilip na ng mga pulisya ang laboratorio, may nakita silang isang korting taong nakahiga at may mahabang buhok. Kaya inakala nilang ito ay isang babaeng kasalukuyang natutulog. Kaya dahil dito, pinasok na nila ang laboratorio. Ang unang nakita nila ay ang mga kakaibang mga kagamitan na may hindi ordinaryo ang laki. At nang pumunta na sila sa loob ng kwarto, tumambad sa kanila ang isang higanting babaeng nakahiga at kasalukuyang sinusuklayan na isang taong nangangalaga sa laboratorio. At ang ibang kasama naman ay may nakakagulat din na natuklasan dahil tumambad sa kanila ang isang dambuhalang sanggol na tila ba wala ng buhay. At ayon naman sa kasama nilang eksperto sa siyensya, nakakagulat daw dahil ang sanggol ay wala na itong buhay. Pero nang sinuri nila, ang growth hormone ng sanggola ay aktibo pa rin at ang buong katawan nito ay patuloy at dahan-dahan itong lumalaki. Kung ano man ang kondisyon ng sanggol ay ganun din ang sitwasyon ng babaeng nakahiga sa kwarto. Kaya dahil dito, sila din ay talagang curious na malaman kung ano nga bang klase ang mga nilalang na ito na produkto mula sa eksperimento na gamit ang siyensya. Kaya ang taong nahuli ng mga pulisya ay kagad naman itong dinala sa kanilang istasyon at pagkatapos lang ng ilang araw, ang nasabing lalaki ay kaagad na lang daw na naglaho at wala na daw silang balita kung saan na nga ba ito. Pagamat marami mang mga taong nagtatanong kung nasaan na nga ba ang lalaking ito, pero may nagsabi nga baka nga raw pinatahimik na lang daw ito ng kanilang mga pulisya. At ang ginawa naman ng otoridad ay kinuha nila ang higanting babae at ang sanggol at nilagyan nila ng mga chemicals para ito ay hihinto na sa tuluyang paglaki at mawala na rin ang pangangamoy nito. At kung nagtatanong kayo mga kakwento kung saan ito makikita, ito ay makikita sa National Museum sa Brooklyn. Kaya sa ating mga kakwento dyan na nasa Amerika, pwede niyo po itong bisitahin para makita mismo ng iyong dalawang mata na mayroong higanting babae at sanggola dahil sa siyensya. Pero baka sa ngayon, ang National Museum ng Brooklyn ay closed pa o di kaya ay limitado lang ang mga taong pwedeng makakapasok nito. Mga kakwento, ang kwento at video patungkol nito ay kumalat na sa social media at may nagsasabing ito daw ay totoo at meron din nagsasabing kwento-kwento lang yan, gawa-gawa lang. Well, honestly mga kakwento, maraming gumagawa ng video patungkol nito at maraming nagsasabing ito nga raw ay totoo. Pero mga kakwento, Alam nyo naman ang channel na to ay maaring kwentong di pa na kwento sa inyo. Kaya sa pagkakataong ito,
bibigyan natin yan ng kasagutan kung totoo nga ba ito o hindi. At dahil marami pang mga impormasyon na ating masusuyod gamit ang internet ay talagang ibibigay ko sa inyo kung ano nga ba ang tunay na dahilan o gaano kaya ito katotoo kung bakit nagkaroon ng higanting babae at sanggol. Kaya mga kakwento, kung handa ka na, simulan na natin ang pagbubunyag ng buong katotohanan. Well, ang una kong ginawa ay tininan ko muna kung may mga news articles ba na nagbabalita patungkol nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong nakitang isang news article patungkol sa isang laboratoryong gumagawa ng higanting babae at sanggol. Dahil kung talagang legit ito, talagang ito ay mailimbag sa mga dyaryo o di kaya ay ibabalita sa mga mainstream media. Kaya sa aking unang hakbang talagang masasabi ko ito ay hindi pumasa. Pero sa aking pangalawang hakbang, sinuyod ko ang internet para mas makita ko ang buong katotohanan at marami pang mga impormasyon na lalabas patungkol nito. At doon ko po nalaman na ang kwentong ito ay isang... Handa na ba kayong malaman mga kakwento? Ang kwento tungkol sa isang higanting sanggol at higanting babae sa isang laboratorio. Ito ay... gawa-gawa lamang. Well, kung ito ay gawa-gawa lamang, alam ko itatanong nyo sa akin kung bakit ko nasabi itong gawa-gawa lamang. Well, ganito yan. Ito ang aking natuklasan. Totoong makikita mo ang dalawang higante sa National Museum sa Brooklyn. Kaya lang hindi sila gawa o produkto mula sa isang laboratorio. Dahil ito ay isang obra maestra ng isa sa pinakamagaling at dalubhasang skulptor na nagngangalang Hans Ronald Moeck o mas kilala bilang si Ron Moeck. Siya ay isang Australianong skulptor at ang kanyang obra maestra ay ang paggawa ng mga ribultong tila ba hawig na hawig sa mga tunay na mga itsura ng mga tao. At kung napabilib ka na sa kanyang dalawang obra maestra, well, there's more. Dahil mga kakwento ay ipapakita ko sa inyo ang iba pa niyang mga obra maestra at talagang nakakamangha dahil parang totoong mga tao sila. Tulad na lang nito. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Diba, mapapawaw ka na lang sa sobrang galing niya. Mga kakwento, naway nasiyan po kayo sa ating kwentuhan ngayon at sa wakas nalalaman nyo na rin ang buong katotohanan patungkol nito. Well mga kakwento, hanggang dito na lang muna siguro ang ating kwentuhan at kita-kita na lang tayo muli sa next video ko. Kaya paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.